Umaga pa lang ay naglalambingan na si Jim at Kath sana all, di ba? Pero biglang nagtampo si Kath dahil nga may plano silang mag-out of town next week. Kaya lang ay hindi makakasama si Jim dahil may importanteng lakad pala ito. Balita naman sa TV ang tungkol sa kumakalat na di umano'y tinatawag na Alvin virus. Ang sino mang mahawaan nito ay mababaliw at mawawala sa tamang pag-iisip. Sa labas ng bintana ay nakita ni Jim ang isang matanda na nakatalikod. Nang humarap ito ay may makikitang dugo sa damit nito. Tinawag ni Jim pero nang tignan niya ulit ay nawala na ang matanda. Kakausap naman ni Jim ang kapitbahay na si Mr. Lin na may sipon nag-usap sila tungkol sa virus. Ang sabi ni Mr. Lin na hindi naman yun totoo at malamang ay gumagawa lamang ng istorya ang mga politiko. Umalis na ang dalawang magjowa para ihatid si Kath sa train station papunta sa kanyang trabaho. Sa kalsada ay nadaanan nila ang isang aksidente kung saan may mga duguan at namatay. Pagkatapos ihatid ang kasintahan ay dumaan si Jim sa kainan upang umorder ng kape. Habang nagbabasa ng dyaryo ay isang matandang duguan at pangit ang mukha ang pumasok. Bigla itong binugahan ng mga bulok na ngipin ng lalaking lumapit sa kanya. Kinuha ng matanda ang kumukulong mantika at ipinaligo sa tindero na napnos at nasunog ang balat. Pinagsasaksak naman ng lalaking binugahan kanina ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan lumapit ang matanda kay Jim pero nabangga ito ng kotse. Paglabas ng driver ng kotse ay ngumiti pa ito at tila ba nasisiyahan. Napatakbo si Jim nang habulin siya ng mga tila baliw na tao na gustong pumatay. Hindi na malaya ni Jim na pumasok si Mr. Lin na may dalang malaking gunting. Tinanggal ni Jim ang gunting gamit ng kanyang kamay kaya naputol ang kanyang dalawang daliri. Sa labas ay nadaanan niya ang tatlong tao na pinagtulungang baliin ang kamay ng kawawang lalaki. Upang makatakas sa mga baliw ay sumakay siya sa motor. Sa loob naman ng tren ay kinukulit si Kath ng isang matandang manyakis na feeling close masyado at ayaw tumigil sa pagngungulit sa kanya. Tumayo si Kath at pinaupo ang matabang babae na si Molly. Ngunit biglang nagkagulo sa loob ng tren ng pagsasaksakin ng isang lalaki. Ang mga pasahero na puno ng dugo ang loob. Sinubukan ng pigilan ng lalaki pero bigla namang naging bayolente ang iba pang mga pasahero. Tinusok naman ng matandang manyak ang mata ni Molly ng payong. Mabuti na lamang at huminto ang tren at nakalabas si Kath at Molly. Hinabol silang dalawa ng matandang manyakis na kasalubong nila ang lalaking may malaking pangangatawan. Pero namatay din ito ng kagatin ng matanda ang kanyang muka at tagain ng palakol. Sa panglalaki ang kanyang nakita pero imbis na tulungan ay sinarado nito ang pinto. Maswerte pa rin sila dahil nakalabas sila. Sinuntok ni Molly ang lalaki dahil sa paglak sa kanila. Sa kalsada naman ay may nakita si Jim na lalaking pinagsasamantalahan ng isang patay at walang saplot. Hinabol si Jim ng lalaki at nakita pa ang puwet. Tumigil siya at binalot ng kanyang kamay ng duct tape upang pigilin ang pagdurugo nito. Samantala nagpunta naman si Kath sa pinakamalapit na ospital upang ipagamot ang mata ni Molly. Tinulungan ng nurse ang matabang babae at dinala sa loob. Nagpasalamat ang babae kay Kath at nagpakilala bilang si Molly. Hiniram ni Kath ang cellphone ng lalaking sinuntok ni Molly. Binigay naman niya ang cellphone na may pagdadalawang isip at tila napilitan lang dahil sinisi siya ni Kath sa nangyari kanina. Nanonood ang lahat ng balita sa TV. TV ang nagsasalita, ang military at presidente upang bigyan ng babala ang mga tao tungkol sa virus. Biglang sinakal ng sundalo ang presidente at pinasabog ang ulo nito gamit ang granada. Dahil sa nangyari ay nag-away at nagpanik ang mga tao sa ospital. Tinutukan ng CQ ng baril ang mga tao para tumigil sila. Pero hindi niya alam na may matandang manyakis ang nasa likuran niya. Pinalakol ng matanda ang CQ at nakapasok ang iba pang mga baliw. Hinubaran ng mga baliw ang babaeng si Q at ginahasa. Nakita ng matandang manyakis si Molly na nakaupo sa wheelchair at di makagalaw. Hinubad ng matanda ang pants at pinakain ang kanyang gurang na hotdog. Tinawagan ni Kath si Jim at sinabi ang kanyang kinaroroonan. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Jim ang ulo ng manikin. Naguguluhan si Jim dahil para bang nai-imagine niya na gumagalaw ang ulo ng manikin at kung ano-ano na lamang ang kanyang mga nakikita. Buhay pa rin pala ang lalaking nasuntok ni Molly sa muka. Napatingin siya sa silid ng pinanggagalingan ng ungol. Doon ay nakita niya ang dalawang babae at dalawang lalaki na nagfo-foursome at balot na balot ng dugo.
Nakasalubong niya si Molly na may hawak na isang grinder at binutas ng kanyang tiyan. Inisprayhan ni Kath ng fire extinguisher ang matandang manyakis. Pinagpapalo niya ang ulo nito hanggang sa madurog ang ulo at maligo siya ng dugo. Bumukas naman ang isang silid, pinapasok siya ng isang lalaking naka-protective gear. Pinaliguan niya si Kath ng disinfectant at pinagbihis isang virologist ang lalaki. Chinek niya kung na-infect ba si Kath dahil nga napaliguan siya ng dugo ng isang infected. Pag negative naman si Kath, sinabi ng doktor na maaring immune si Kath sa nasabing virus. Nang itatapon na ni Kath ang kanyang basang damit sa basurahan, ay nakita niya ang isang bata na umiiyak na infected din. Mula sa likuran ay tinurukan ng doktor si Kath ng naturang virus upang malaman niya kung talaga bang immune si Kath sa virus. Tinangka pa ng doktor na pinatay niya ang lahat ng mga bagong panganak na sanggol sa loob dahil ginawa niya itong mga test subjects. Kasama si Kath ay lumabas sila upang pumunta sa rooftop para sumakay sa rescue helicopter. Pero dumating ang isa pang baliw na may dalang palakol na puruhan ng paa ng doktor, pero dahil may dala silang baril ay napatay nila ito. Bumukas naman ang pinto at dumating si Jim na may dalang itak at pumangit pa ang itsura nito. Tinanggal ni Jim ang doktor sa leeg. Kinuha ni Kath ang susi para mabuksan ang pinto. Buti na lang at nalock niya ito at hindi nakapasok si Jim na infected na rin. Nagmakaawa si Jim na buksan ang pinto. Sinabi ni Jim na nang marinig niya ang boses ni Kath sa telepono, ay nagmadali siyang puntahan si Kath para magawa niyang putulin ang utong ni Kath. Paluin ng muka at balatan niya ng buhay si Kath. Napakagulo ng iyak ni Kath sa pinagsasabi ng kasintahan sa kanya. Nagpatuloy si Kath sa itaas at binuksan niya ang pinto papuntang rooftop para ma-rescue siya ng helicopter at doon nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapanapanabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.